Dennis and Jen. Wow. Happy Valentine's. Happy Valentine's. First Ay, of oo all, pala. Happy Valentine's. Happy Valentine's. Happy Nagpa-Valentine's pa ba kayong dalawa? Oo naman po. Pagka minsan hindi natatapat sa trabaho, talagang hinahanapan naman. Pagka hindi, kunyari, pag Valentine's, tapos may work kami, mag-a-advance kami or after, ganyan. Sinisked namin ng ibang araw. Oo. Bakit kayo private as a couple? Paano, bakit ba? Siguro, habang tumatanda, mas parang gusto mo lagi kang peaceful na lang palagi. Ayaw mo na masyadong controversies or mga intriga. Or, ano. Tsaka, di ba po, hindi naman lahat ng masasayang bagay kailangan namin i-share. Yung, pwede namang tahimik lang, nag-e-enjoy lang kami. Kahit gaano kaganda yung i-post namin. Parang ang dami pa rin mga comments na hindi magaganda. So, might as well, di ba, mas private na lang, mas masaya ka pa. You've been married for 2 years. Describe your marriage. Parang wala naman po masyadong pinagkaiba magmula nung naging kami. Tapos nung nagpakasal kami, parang dahil din siguro mature na kami pareho nung nag-decide kami na magpakasal. Medyo late na kaming nagdesisyon na magpakasal. So, 10 years bago kami Mga ganon. mag-decide na talagang, sige, ano na tayo. Pero sa tagal na nun, inisip mo ba noon na magkakatuluyan kayo? Si Dennis kasi yung first love ko Miss Karen. So, syempre, yun yung nilulook forward ko. Yun yung gusto ko, yun yung dream ko na makasama siya, ganyan. Pero, syempre, may mga times na magda-doubt ka. Kasi, syempre, ang dami yung pinagdadaanan. So, ganon lang. Pero hindi mawawala sa isang relasyon talagang may ups and downs talaga. Grabe, nararamdaman ko mahal mo talaga si Dennis. Umpisa pa Oo lang, naman, si oo Dennis ang first Oo love naman. ko. Ang swerte mo. Sobra. Di ba? Ang bait kasi nitong tao na to. Talagang siya, yung... Naiiyak ako. Hindi kasi, ibang klase si Dennis. Siya yung isa sa mga, pinaka-generous, pinaka-totoo, pinaka-mapagmahal na taong kakilala ko. Naging kayo 2011 and you broke up. Miss Karen, medyo magulo talaga yung relationship namin. Ang daming mga... Ikaw nga. Intense yung feelings namin para sa isa't isa na ganun kaaga. Pero, syempre, nangyari yun, pareho pa siguro kaming hindi mature. So, maraming mga naging problema na hindi namin na nagawa ng solusyon, hindi namin napag-usapan ng maigi. Kumpara ngayon na mas naging mature kami at napag-usapan namin kahit kaya mas naayos namin. So, Tsaka, ganun ko siya may hindi na namin, yung mga problema namin noon na naging cause nung paghihiwalay na yun, hindi namin talaga na inulit. Wala, dun sa 10 years na magkasama kami ulit, hindi na siya naulit. Ano yung mga hindi nyo na inulit? Sige, mauna na ako. Baka maunahan go. ako. Siguro yung pagiging malawak yung pag-iisip. Una-una yung di na masyado nagsiselos. Yan. Yun siguro. Yun yung isa sa mga Main. napapag-awayan namin Main na noon. pinag-aawayan. Pero ngayon, parang kayang-kaya na i-handle. How did you control or change that jealousy? Pagka binigay mo lang talaga yung tiwala mo sa kanya and yung hindi ka mag-focus doon sa mga masasamang bagay na na-imagine mo lang na hindi mo naman ako-confirm. Ganon din ako Miss Karen, pero hindi ako sobrang... Seloso. Sobra ba? Hindi naman. Sakto lang. Ganon din ako, Miss Karen, nagsiselos, ganon. Marami ring mga hindi pagkakaintindihan. So naniniwala ko na talagang kailangan pag-usapan nyo talaga ng gusto. Upuan nyo, bigyan nyo ng oras yung mga bagay na hindi pagkakasunduan. Para malinaw at naayos nyo talaga ng kayo lang dalawa, walang ibang taong involved. Bago kayo nagkasama, meron ka ng anak, and may anak ka din. Naging problema ba yun nung una? Sa totoo lang? Siguro hindi po ganun kagrabe na problema. Siguro yung minor lang, yung konting selos sa umpisa. Pero ako naman po, pinasok ko yung relasyon. Alam ko na ganito yung mga sitwasyon namin pareho. So, kailangan mas malawak yung pag-uunawa mo dun sa bagay na yun. At kailangan mahalin mo rin kung ano yung meron siya, kung ano yung sitwasyon niya. So, Mas I think nakatulong sa relasyon namin. Mas naiintindihan namin isa't isa. Alam na namin kung paano i-handle yung mga ganong klaseng sitwasyon. And good thing,
kaibigan ko si Carlene, nagkakausap kami, ganyan, nagkaka-message kami, ganyan. So, pagka may mga bagay na kailangan niyang ibilin pag nasa amin si Calix, or ako rin, pagka kailangan ni Calix ng something, or may mga bilin ako na kailangan uminom ng vitamins, yung mga ganon. Yun, binibilin ko kay Carlene. Ito ba palagay nyo ang sitwasyon nyo has made your marriage stronger? Palagay ko po, opo, dahil syempre yung sitwasyon namin noon ay parang, kumbaga, equipped na kami kung ano yung mga kailangan namin para mas maging maganda yung relasyon namin at smooth yung pagsasama. Tsaka accepted namin yung mga sitwasyon ng isa't isa. Yun Alam yung namin importante, yung acceptance. Oh, din. alam namin yung pinagdaanan niya, alam niya rin yung pinagdaanan ko. So, tanggap namin yung isa't isa. Oo. Alam mo, matanong ko lang, sinabi ni Jeneline, I married my first love. So, si Jen, ano siya sa'yo? True love, of course, nandun na rin yun. And yung pinakamatindi na feeling na naramdaman ko para sa isang tao, yung sa kanya ko rin pinaramdam yung pagmamahal na, alam mo yun, hindi ko akalain na capable pala ako na gawin. Did you change in any way by being with Jen? Malaki po, malaki. Feeling ko mas bumait ako. Mas nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Dati kasi parang masyado akong happy-go-lucky. Wala akong masyadong plano. Nung nakilala ko naman siya, at nung kinasal na kami, parang siya yung unti-unti na nag-straighten ng path at nagpapalinaw nung dadaanan ko kung saan man ako. Ako po kasi talaga, noon, hindi talaga ako naniniwala rin sa marriage. Siyempre, dahil sobrang pagmamahal ko rin kay Jen, natutunan ko na i-embrace yung nakaugalian na nating lahat. Isang way rin yun para mapatunayan ko sa kanya at sa mga tao na yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kong baguhin yung mga paniniwala ko na yun para sa isang special na tao. Natagalan, kasi ang tagal niya pong mag-propose. Hindi, tsaka importante rin kasi na yung marriage mo kasi talagang ano yan eh. Kumbaga covenant yan eh. Isang bagay yan na wala nang atrasan eh. Kaya kailangan kapag gagawin mo siya, yung desidido ka na, buo yung loob mo, sisiguraduhin mo na wala kang regrets. Tsaka dami naming nakikita na grabe yung wedding, tapos yung mga pictures nila pag nakikita mo sila, wow, ang saya. Tapos ending, naghiwalay. Yung ganun. Talagang pinag-isipan namin ng mabuti. Oo. Pero you were waiting. Sure na ba talaga? You were waiting. Naghihintay rin po ako, Miss Karen. Naghihintay rin ako, syempre, Miss Karen. Medyo matagal na rin. So, sabi ko, ano kaya? Papakasalan kaya ako nito? Pero kung hindi, okay lang din naman. Okay ka lang doon. Hindi kasi, parang, yung pagsasama namin ng 10 taon nang wala pang wedding, parang ganun na rin eh. Magkasama kami sa isang bahay, naalagaan niya yung pamilya ko, inaalagaan niya ako. Ako rin, ganun sa kanya. So, parang ganun na rin eh. Kasal na lang namang yung kulang pinagbago. talaga. Kasal na lang talaga yung kulang. Parang finormalize lang namin through wedding. Iba ba ang pakiramdam maging Mrs. Dennis Trillo? Pareho lang din nung kasi ganun niya pinaramdam sa akin. Yung parang na rin akong misis nung 10 years, na 11 years na magkasama kami. During your childhood, you experienced a difficult time. Actually, Miss Karen, konting-konti na lang yung memory ko nun. Kasi mga 3 or 4 years old pa lang ako nun eh. Na yung parents ko naghiwalay, tapos yung mother ko, doon ako sa kanya napunta, tapos yung stepdad ko, inabuse ako, bugbog. Feeling ko hindi kaya nung stepfather ko na mag-alaga talaga. Hindi siya ready na mag-alaga ng bata. Tapos under, rin siya, nagda-drug siya, maraming mga bisyo, ganyan. So, isa yun sa nakadagdag yung sa takbo ng isip niya, kung paano niya ako inalagaan. Pero paano ka naapektuhan nun in terms of wanting a partner? Gusto kong siguraduhin na meron akong makakasama na poprotekta sa akin. At syempre mamahalin ako talaga. At matatanggap kung sino ako. And Dennis, yung part ng buhay niyang ganon, how do you take care of Jen? As much as possible, ayoko na talaga na makaramdam siya ng kahit na ano na magkakaganon siya. Makakaramdam siya ng kahit na anong trauma sa buhay.
Sino